Okay mga kapatid, hindi masyado magandang balita pero wala eh. Trending tonight pa rin po. May bagyo na naman at ito ang Bagyong Nene. Apat na tuloy ang binabantayan ng pag-asa bukod sa bagyo. Meron pang habagat at isang low pressure area na isa pang bagyo na medyo malayo-layo. Ito ang tanong, gaano kaya kalakas ito nga Bagyong Neneng? Magla-landfall ba yan at saan mga lugar na magpapaulan itong Hindi pa nga natutuyo yung ibang lupa sa mga binahang lugar. Yes. Ako hindi pa natutuyo yung sampay mo. Kasama rin yun. Kasama rin yun. Hindi, yung tingnan lang natin, pagbasehan natin yung monitor na ginamit yung Kina sa Frontline Pilipinas. And I think ito naman ay updated. At 11 a.m. tomorrow, mga kapatid, 86% yung chances of raining. So, ibig sabihin, asahan natin na umaaga pa lang, hindi kagaya ng nangyari kanina na umaraw. Yes. So mukhang bukas ay maulan po talaga mga kapatid mula umaga, bagamat pababa yung chances of raining. But we'll get more from Pag-asa later. But pa-confirm natin, pero tiwala naman ako sa kung anong meron tayo na mukhang maulan nga simula umaga. 11. So, tuloy pa rin yung impeachment bukas. Kaya, Wala. Cancelado Cancelado. ulit. So, 3 trial dates na ang medyo maghahabol na talaga sila. Kaya actually bukas, i-interviewin ko si attorney tungkol spokesperson ng impeachment kasi nga parang medyo 3 na to. Tapos may bagyo pa tayo. on time ba sila? So far, So far, yes. On time pa sila. Okay. Okay. Narito na ang mga malalaking balita sa Frontline tonight. Maulang Martes, hindi pa rin umuhupa ang baha sa ilang kalsada. Naku po, meron pang mga stranded at eksklusibong nakasama ang News 5 sa rescue operations. Habang sa Puerto Galera, may isang namatay ng dahil sa landslide. Luma na raw ang ilang drainage sa Metro Manila, yung iba. Abay, pagkatapos pa ng World War II pa ginawa. Kaya naman ang DPWH at ang MMDA target ay magkaroon ng updated na drainage master plan kontra baha. At walang pinipiling estado sa buhay ang baha at traffic. Pati nga ang ilang celebrity naipit ng ilang oras sa kalsada. Meron pang nagbakasyon sa ibang bansa pero binatch. Luma at kailangan na raw ayusin ang ilang drainage system sa Metro Manila. Yan daw ang dahilan kung bakit grabe ang nararanasang baha ngayon dito. Pero may bukod sa drainage, isa pang problema yung basura. Kaya binabalak daw na magpatupad ng single ticketing system sa illegal na pagtatapon ng mga basura. Sabi po ng Metro Manila Council, magkakaroon pa muna ng technical working group para pag-aralan yan. Kabilang sa mga titignan nila ay yung ginagawa sa pagtitiket sa mga traffic violator. 5,000 pesos ang posibleng multa. May kasama pa raw yan na pagdidisiplina. Kapag bumara sa atin ang mga daluyan ng tubig at nagkaroon ng pagbaha, hindi natin ito tinatanong kung saang lungsod o LGU nagsimula ang problema. It really must entail discipline, yung mindset ng tao na ako ay disiplinado, ako ay magtatapon ng basura sa basurahan at hindi sa ilog. Grabe rin naman kasi talaga yung mga basura. Gaya na lang sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, naabutan din kanina ng News 5 yung mga tauhan ng Quezon City LGU na naglilinis sa mga tambak, sako, bote, kahoy, maging mga lumang appliances. Ganyan din kanina sa may Baseco Port area sa Manila. Nag-clean up drive din doon dahil sa mga basura. Pero bukod sa mga basura, luma na rin daw kasi yung ilang drainage system sa atin. Aminado naman dyan si DPWH Secretary Vince Dizon. Nagigets din daw niya yung galit ng publiko dahil sa mga palpak na flood control projects. Pero target daw ng MMDA at DPWH na makumpleto sa susunod na taon. Na naman, yung updated drainage master plan sa Metro Manila. Marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. Namamaos na, pero birthday ngayon yan. Ito pa mayan, katumbas ng baha ay napakatinding stress at perwisyo sa mga
mananakay at mga motorista. Kaya may isa pang kinoconsider o pinag-aaralan ang MMDA. Pag-aaralan daw nila na i-live stream ang mga baha para raw alam ng mga motorista kung saan dadaan o saan iiwas. Kung paano gagawin yan, eto't pakinggan po natin. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. How about walang baha para walang dapat i-live stream? Ano, no? How about walang baha para wala kang dapat i-live stream? Kasi kaya kami live stream kasi though we get the point na sige, live stream yun para alam din naman talaga natin saan yung lubog ng baha, pero better sana kung wala. Alam ko na, kung walang baha, traffic naman. Uy, alam mo, may isang nag-post ako na Fred, umabot ng 1,700 pesos yung kanilang binayaran pauwi sa kanila. Binayaran nila, makauwi lang sila. From how I much? think the usual nila, mga 500, 700. Wow. Ano yan, metro o kontrata? Mukhang mukhang Metro. TNVS. TNVS. Kung tricycle yun, mahal yun. Pero yun nga, alam nyo, ma-share ko lang ha, kapag nagba-budget hearing sa Senate, for many, many years, lagi kong naririnig yan yung drainage master plan na yan. So apparently, hanggang ngayon, di pa rin pala siya nagagawa. Nakapagod na siya, sa totoo lang. Meron tayong 2013 flood master plan for Metro Manila and surrounding areas. At may pondo pa yan ng World Bank. Oo, ano yan, 352 billion pesos panahon pa ni Pinoy sinimulan. At ang plano niyan ay hanggang 2035, Johnny, ano? 2035, isipin mo, 9 years to go na lang, wala pa tayo sa 30% completed. At Pero yung master plan na yan, hindi kasama the flood control projects. Kasama yan. Kasama. Kasama lahat yan. That's why ganun katagal supposedly. ang tingin kasi nila ay isang buong system lahat. Dapat. Magkakaugnay lahat ng mga ilog from Marikina hanggang yes, doon eh. sa may Laguna. Sierra Madre, Tanay, lahat. Oo. Marikina, hanggang dito sa Manila Bay. Tsaka kasi maganda dyan, pinpoint mo rin, Johnny and Lord, ano yung mababa, ano yung catch bay. Tsaka yung Alam may mga nila. high tide. Kasi Alam nila. di ba nga, minsan nga hindi naman ganun kalakas yung ulan. Pero tataka ka, bakit umabot hanggang, kasi may kasabay na palang high tide yun. You were about to say. Yeah, kasi nakaka-disappoint. Kasi sabi naman nila, alam naman nila, na luma na at since World War II pa, bakit ngayon lang? Mahilig tayo sa vintage. Diba? Alam mo, hindi yan ngayon lang. Napag-usapan na siya ng matagal, yun nga, mabagal lang. Mabagal. I'm sorry. Sorry to say. Expecting next year pa matatapos. At hihingan ulit yan ng pondo dahil magba-budget Meron. season na. Palaki ng palaki. Ayun nga kasi ito na naman, magba-budget season na naman. So, ibig sabihin, didinggi na naman ng Kamara at Senado yung budget. Ito, hihingan na naman yan ng pondo for sure. Okay, mga kapatid, bukod sa habagat ay may mga bagyo na ang binabantayan ng Pag-asa. Para sa mga detalye ng mga weather systems na yan, makakausap po natin si Pag-asa Weather Forecaster Chenel Dominguez. Magandang gabi, binibining Chenel. Si Lord po, Mayan at si Johnny. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay. Thank you for joining us, ma'am. First question po, dahil medyo marami kaming tanong sa inyo. Latest rainfall warning po, ano ang inaasahan natin tomorrow? Anong areas ang sakop ito? I'm sure may mga kapatid pa tayong gising by this time at gustong malaman kung tungkol dyan sa gaano karami yung ulan, ano ang covered. At ito po ba'y habagat pa rin o kasama na dito yung pinag-uusapan nating bagyo? Yes po, so inaasahan pa rin natin, malaking bahagi pa rin ng Luzon na makakaranas pa rin ng maulap na papawirin. Pero less na po yung mga pag-ulan dahil meron tayong bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, which is nasa West Philippine Sea. Sa ngayon po, sa kanya po nagiging concentrated o sa kanya napupunta yung mga habagat po ng mga ulap ng habagat. Kaya yung mga pag-ulan po natin is nagiging offshore naman na din po. Pero meron pa rin naman tayong habagat na inaasahan natin bukas, magdadala ng maulap na papawiri na may mga pag-ulan po. Pero more on dito na po sa western section nating bansa, particularly Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Dito sa Metro Manila, posible maging maulap pero meron pa rin tayong mga pabugso-bugso na malalakas na pag-ulan. Ito pong bagyo na nasa loob ng ating PAR na si Neneng ay wala pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patungo ito dito sa may Taiwan.
Okay. So, ma'am, maghapon po ang ulan bukas kasi kanina po umaraw and then hapon lang ulit umulan hanggang ngayong gabi. Yes po, tama po. Ganun na po yung magiging pattern po natin. Usually po, pag may habagat season po tayo na pahina po, magiging medyo may mga pag-ulan tayo na madaling araw, araw po ng umaga, and then may mga possible na pabugso-bugsong pag-ulan na naman pagdating ng hapon at saka sa gabi. So mali po yung mag-assume na porke maaraw po ngayon, Oo nga. ganun din ang weather bukas. Kasi malamang po, marami pong either magka-cancel ng plano or itutuloy po yung mga plano nila. Yes po, so pinapayuhan po natin yung mga kapatid po natin na nakikinig ngayon na planuhin po natin na maigi dahil posible pa rin po yung mga pag-ulan bukas. Though, lessen na po siya compared nung Monday po. Ma'am Chanel, pa-abiso lang po. Ano po yung kaibahan ng pag-ulan na dulot ng habagat para sa ano lang po, no? Para sa impormasyon po ng kaalaman po ng mga kapatid natin? Ang Yes po. klaseng ulan ng habagat versus yung ulan po na dala ng bagyo. Okay po. So kapag meron kasi po, para mapag-compare po natin sila, lalo na po pag ang bagyo is landfalling, mas destructive po ito dahil may kasama po itong malalakas na hangin at may mga pag-ulan. Ito pong habagat kasi, nagkakaroon lamang tayo ng enhancement nito, yung magiging malakas yung habagat. Kapag meron po tayong malalakas na bagyo na nasa loob ng ating PAR, lalo na po dito sa northeast section po ng ating PAR, or mga nasa labas, sila po yung nagpapalakas ng habagat. Unlike, parehas naman po sila nagdadala ng malalakas na mga pag-ulan, unlike lang po dito kay habagat, dapat po may driving force po siya para maging malakas. Hindi po siya magiging malakas kung wala pong bagyo na humihila po sa kanya. Oo, sundot lang ako. Uho ba, Ma'am Chanel, na yung bagyo daw ng habagat ay mabilis sa titila, tapos babanat ulit sa titila? Parang ganun ho ba? Start, stop, Usual start, stop. pattern po niya, ganun po talaga po siya. Ang sa bagyo naman ay tuloy-tuloy lang na mahangin. Ganun po. Opo, tapos daan na po siya, yung kanyang peri-peri po, hihina na rin naman po yung epekto po nito. Ma'am Chanel, Jania Lipon po. Yes po. Tama po ba na may isa pang bagyo na binabantayan na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at ano ba ang direksyon neto kung saan parte po ba ng bansa natin to dadaan? Yes po, actually meron na tayong 3 binabantayan ito po ng Pag-asa. Una po, yung nasa loob po ng ating PAR na si Neneng. Pangalawa, yung nasa West Philippine Sea po natin na inaasahan po natin na hindi naman papasok ng ating PAR at patungo ito dito sa may Vietnam. Samantala, meron din tayo nasa labas naman po, east naman po ng next week po na hindi natin inaalis yung posibilidad na pumasok ng ating PAR. Ngunit dito lamang ito sa ating boundary ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi rin naman magkakaroon ng landfall scenario at mga tropical cyclone winds. Ang kaso lang po, dahil nakikita po natin magiging malakas na bagyo din po ito, magkakaroon po muli tayo ng enhancement or paghila ng habagat. Ma'am, Yeah. go, Mayan. Sige, isa. Sorry, makulit. So, si Neneng ay nandito na. Opo, nasa loob po ng Okay. ating PAR. And then, the next week, yung nandito sa West Philippine Sea, wala ito. Mukhang hindi papasok, ano? Pero yung Opo. nasa east ng Philippine Area of Responsibility, ito yung possible na pumasok sa atin by next week. Opo, Tama? yes po. Yun po, hindi po natin inaalis yung posibilidad po. Pero kung papasok man po siya or hindi naman po natin ito yung nakikita na magla-landfall. Okay. Alright. Oo. Ma'am, hanggang kailan magtatagal daw itong maulang panahon natin? At may technical question sana ako eh. Go. Yung tinatawag nilang Kaya niya yan. moisture conveyor belt na napag-aralan po ng mga scientists natin na napakahaba raw pala ng tinatawid nitong mainit na hangin mula pa pala sa sa almost sa Arabian Sea, sa Yes Middle po, East. tama po kayo Opo. dyan. Yes po, kasi ngayon po, maalala din po natin, panahon po tayo ng tag-ulan at parang din po tayong El Nino po sa ngayon po. Nagiging factor din po yun. Sa ngayon po kasi El Nino, isa po niyang kanyang magiging epekto is mas malakas po yung ating southwest monsoon, lalo na yung mga bagyo po natin ay nandito lamang po sila. Hindi po nagla-landfall yung mga bagyo natin at humihila lang po ng malakas na habagat. Pero yun po, para sa mga kalaman din po natin mga kababayan, ngayon po magiging maulan and then pagdating po ng mga November, October, less rainfall na po ang maaasahan natin dito sa ating bansa. Oo. Ma'am, bago ka namin pakawalan,
Malalaman po ba namin or kahit papano, bibigyan niyo po kami ng idea kung gaano ho karaming ulan yung ine-expect pa natin at least tomorrow or in the days to come? Kasi dito sa data na binigay sa amin, yung kahapon po pala ay kalahati noong kung gaano karami yung sa Undoy. So, that's really, much. Kumbaga, matindi po yung kahapon. So, yun po yung mga delikado talaga for baha. Yan po ba pwede niyong masabi sa amin beforehand? Kung mauulit pa. Sa ngayon po, wala po tayong talagang masasabi na exact amount po. Meron po tayong estimated, posible pa rin naman po yung 50 to 100 millimeters of rain po dito sa may Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin bukas po. Pero sa yun nga po, dahil po yun sa bagyo po na nasa labas po ng ating part dito sa West Philippine Sea, hinihila niya po palayo sa atin yung habagat. Kaya posible po mabawas-bawasan po yung mga pag-ulan natin starting Thursday evening po hanggang sa mga susunod na araw. And then next week po may pag-ulan po ulit tayo dahil po sa enhancement naman nung paparating nating bagyo. Parang may personal na galit sa atin yung habagat at yung mga bagyo. Tsaka usually talaga yung mga walang pangalan, ma'am, yung mga habagat, yun talaga yung Malakas. malakas eh. Oo eh. Pag bagyo kasi, doon delikado naman pag bagyo, yung hangin. Opo. So pag tumunog yung ng NDRRMC, Oo, seryosohin na yun. Oo. Tama Kasi po, naalala tama mo po. sa Senado, sa impeachment, tumunog eh. Opo. Yes po, Sabay-sabay lahat dagdag eh. ko lang din po kasi Yes, kaya mabilis na rin po tayong magbaha dito po sa atin, lalo na sa Metro Manila. Dahil ilang linggo na rin po tayong inuulan, kaya saturated na po yung ating mga kalupaan, hindi na po nakakasipsip po ng tubig, kaya mabilis na rin po magbaha yung mga kalsada po natin. At mas delikado sa landslide. Opo. At again, hindi natin kailangan ng bagyo, yung isang enhancement lang ng habagat na umiiral, plus kahit yung napakahinang dumadaan lang na tropical cyclone sa labas, kahit, di ba ma'am, talaga may epekto na po yun talaga. Opo, opo, Hinahatak. Opo. Okay. Ma'am, maraming salamat sa inyong oras. Pag-asa weather forecaster Chanel Dominguez. Sabihin ko sanang good night pero wag din po muna kayo matulog. Mukhang magmamonitor si Ma'am. Maawa ka naman kay Chanel. Hindi, I think night shift si Madam eh. I think night shift siya eh. Oh, naku, patay ang isang residente sa Puerto Galera, Oriental Mindoro dahil sa landslide. Inabot pa ng ilang oras bago mahukay ang katawan ng biktima. Samantala, kaliwat kanan pa rin ang baha sa ilang mga probinsya sa Central Luzon at Calabarzon. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Sa gitna ng ulan, lumabas mula sa mga nagbagsakang sanga ang isang babae. Sa harap niya, nakabagsak na poste at sirang motorsiklo. Nagkaroon pala ng landslide sa lugar sa barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Parang may tao sa loob. Ukay, ukay, ukay! Ayon sa babae, nag-ikot lang ng kanyang motorsiklo ang lalaking kanyang hinahanap bago ang pagguho. Nagtulong-tulong ang mga rescuer at residente sa paghuhukay. Ilang oras pa ang lumipas hanggang sa mahanap na ang 34 anyos na biktima na nadaganan ng pader at lupa. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklara ng dead on arrival. Sa kahabaan naman ng Baloy Barreto Highway sa Zambales, kita ang malawak na gumuhong lupa. Bumigay ang pader at nabuwal ang ilang puno at kable ng kuryente sa lugar. Natabunan tuloy ang mga sasakyang malapit. Sa boundary naman ng Barangay New Cabalan at Old Cabalan sa Olongapo City, halos lamunin na ng lupa ang retailing wall sa precast area na ito. Ayon sa DPWH Zambales, hindi na nito kinaya ang dami ng tubig sa 3 linggong pag-ulang nararanasan sa probinsya. Sa Barangay Calaklan, nagiba ang bakod ng Sergia Soriano Esteban Integrated School 1. Yan ay matapos gumulong ang isang malaking bato mula sa bundok. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga naturang lugar sa Olongapo. Umabot na rin sa 300 pamilya o higit 1,000 individual ang inilikas dahil sa pinsala ng habagat. Nag-ala Waterworld naman ang Barangay Almacen sa Hermosa, Bataan dahil sa baha. Aabot pa rin hanggang bewang at dibdib ang baha o nasa halos 5 talampakan ang lalim. Bukod sa baha, problema rin ang supply ng malinis na tubig. Ang tubig namin pagka ganitong panahon na, may water system kami, kaya lang lumulubog na. Kaya medyo nakakokontaminado na yung
tubig namin. Natatakot kami inumin yung tubig sa green. Baka may butas. So, may daloy na ibang likido sa tubig. Kaya bumibili kami ng tubig. Lubog din sa baha ang malaking bahagi ng Makabebe sa Pampanga. Ang mga residente magbabayad na lang daw ng 50 pesos sa balsa kaysa mabasa sa abot baywang na baha. Kanina, dumating sa Makabebe si DSWD Secretary Rex Gatchalian para makipagpulong sa mga opisyal sa bayan at probinsya ng Pampanga. Sa Lian, Batangas naman, sinagip ang mga residente sa mga isolated na barangay dahil sa mataas na tubig dulot ng pag-ulan. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. Break muna tayo sa politika at baha, kaya showbiz tonight muna tayo. Johnny, anong chika dyan? Gusto ko yung nagbe-break ka, Lourdes, pero oo nga. Tayo kailangan ng break. Yes. At dahil dyan, eto, showbiz muna tayo mga kapatid. Maraming sikat ang naglabas ng sama ng loob dahil sa perwisyong ulan at baha. Napagtanto ni Gerald Napoles na sa Pilipinas daw ang meaning ng flood control ay buhay natin ang kokontrolin ng baha. Si Thea Tolentino nagalit na. Paulit-ulit na lang daw ang nangyayari. Panawagan niya sa mga botante, gumising at huwag daw ibase ang boto sa apelyido, alyansa o mga pangako. Si Pokwang naman, 3 hours sa daan kahapon at muntik pang hindi makaabot sa Cinemalaya Awarding. God is good dahil ligtas sina Pauki at siya pa nga ang naging Best Actress. Si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach naman binash dahil sa pagcha-travel daw sa Madagascar. Say naman ng ilang fans, di kasalanan ni Pia yan. Ang dapat daw sisihin ay ang mga nasa posisyon na responsable sa mga palpak na flood control projects. Susunod, Marikina Congressman Marcy Chodoro handa raw harapin ang mga kaso ng umunay panghahalay. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sinampahan ng 4 na counts ng sexual assault at 1 count ng acts of lasciviousness si Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro. Ayon sa DOJ na siyang nagsampa ng kaso, nasangkot sa aligasyon ang 2 babaeng pulis sa dating security personnel ng kongresista. Isinampa sa Regional Trial Court ng Marikina ang kasong sexual assault, habang sa Metropolitan Trial Court naman ang kasong acts of lasciviousness. Nanindigan naman ang kampo ni Chodoro na inosente ang mambabatas. Handa rin siyang harapin ang legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Ayon pa sa kanyang legal counsel, ang investigasyon ay isinagawa ng isang DOJ panel na umunoy nagrekomendang ibasura ang mga reklamo. Pero ang inilabas sa resolusyon ay hindi ginawa o nilagdaan ng naturang panel, kundi ng ibang state prosecutor. Isa na namang insidente ng pamamaril sa campus, ngayon naman sa Zamboanga City. 2 estudyante ang patay, kabilang ang gunman. Sa inilabas sa pahayag ng Department of Education, lubos daw silang nababahala sa insidenteng nangyari kaninang umaga. Handa raw ang DepEd at ang paaralan na tumulong sa mga apektadong estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad. Nakipagtulungan na rin daw ang ahensya para magbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado ng pamamaril. Pakiusap po ng DepEd sa publiko'y iwasan ang pagkakalat ng hindi verified na impormasyon at huwag mag-share ng videos at detalye ng insidente, lalo't mga menor de edad ang sangkot. Kaugnay po niyan, kami po sa News 5 at 1 News ay naniniwalang dapat itrato ang mass shooting katulad ng suicide. Itinuturing ng World Health Organization ang suicide bilang isang social concern dahil ang pagbabalita ng ganitong karahasan ay maaring gayahin ng iba. Bilang isang
responsableng media organization, kami po ay naniniwalang hindi dapat bigyan ng detalyado at paulit-ulit na pag-uulat ang gantong pag-atake. Hinihikayat po namin ang mga kasamahan namin sa media na maging maingat din po sa pagbabalita. Nananawagan din ng News 5 at One News sa mga otoridad na magsagawa ng malalim na investigasyon, bigyan ng hustisya ang mga biktima at gumawa ng mga hakbang para hindi na maulit ang ganitong trahedya. Susunod, Korean star Ma Dong-seok makakasama si Chris Hemsworth sa cast ng American action movie na Extraction 3. At ang misa sa isang chapel sa Pampanga nagpatuloy sa kabila ng baha. Tutok lang mga kapatid, dito po sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Makakasama ni Chris Hemsworth sa third installment ng action film na Extraction, ang Korean star na si Ma Dong-seok. Kinumpirma yan ng management agency ng Korean actor. Bago yan, una nang inanunsyo na kasama sa mga bida si Dong-seok sa spin-off naman ng pelikula na Taigo. Susundan ng third installment ang buhay at mission against crimes ng mercenary na si Tyler, played by Chris. Target yan i-release sa Netflix sa susunod na taon. Maganda yung movie na yun, ah. Yes! Parang nagka-interest ulit ako sa action nung napanood ko yun. Ako mahilig talaga ako sa ano, yung mga barilan. Talaga, kaya pala. And also, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, yun, di ba? correct. Si Oh. Thor. Si Thor. Oy, para naman sa ating, pampag-good night pa rin po tayo kahit paano. Ito ang misa. Diyos ko, may baha pa rin pala to, na hindi ka muna pwedeng lumuhod sa simbahan. Bakit naman? Ay ba, ikaw, hanggang sagutin tuhod mo. kasi ang baha. Pero hanggang langit naman ang pananampalataya. Yes! Kung saan yan? Sa San Roque Chapel sa Masantol, Pampanga. Hindi naging excuse ang baha para mag-skip ng misa. Tuloy ang misa, rain or shine. Kapistahan kasi ng patron doon, kaya go pa rin ang mga deboto. Resiliency nga raw, pero ang dasal ni Father, sana Lord, next time hindi na kailangang lumusong para magmisa. Buti na lang matibay ang faith ng mga deboto. Sana yung mga flood control projects din matibay, ha? Hindi substandard. Pero alam mo, seriously speaking, we really have to pray for our country. And for our leaders. Yan ang tinatawag na flood of Christ. Blood of Christ. Hindi sa blood of Christ. Uy, grabe ah. Hanggang dito yung... Tuhod. Yes, yung ano. Grabe, iba. Iba ang faith talaga. Anyway, nako, maulan pa po sa mga walang pasok bukas. Congrats! At wala impeachment. Oh. Hindi, kami, meron pa rin kaming Ika nga na COVID. isang nag-selfie, stay dry, stay safe and stay dry. Yes. At, uy, sarap magluto ng... Uy, nagluto Oh, ka, yan diba? na, yes. Sopas. Ano pa? Sana all Chocolate. nakatikim. Sinigang. Yan. At Yan, sobrang kain po. asim. Parang, ay, Bukas, anong menu mo? Si Johnny po nagluluto eh. Yes, sinigang actually, nag-ready na ako. Gusto ko sobrang asim. Yung parang pag pinawisan kayo, ganung amoy, yung asim, gano'n. Malapit lang kami ah. Maglapit lang tayo. Gusto Tama mo na. ba yung asim ko, Miss Mel? Parang hindi maganda yung mga... Ay, nagpupulit na dito. Nagagalit na po yung co-anchor namin dito. Sandali nga. O, yan po ang 30 minuto ng pag-imay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Uy, beka muna, pero ano bang masama sa pagbabakasyon? Ba't naman binabash yung nagbabakasyon? No makeup, no heels, no terno, no impeachment tomorrow. Oo, wala rin masama doon. Go ahead. Meron ka? Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Hanggang bukas po, mga kapatid. Ako po si Johnny Alipon. Ako naman po si Lord De Vera. At ako naman po si Mayan Los Baños Oroseo, walang iwanan sa Frontline Tonight.